Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro na puspos ng Espiritu Santo, mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon, tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristong taga Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan, kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti, ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Mabuting di hamak na doon sa poon magtiwala ako, kaysa panaligan yaong mga tao, higit ngang mabuting ang pagtitiwala sa pooy ibigay. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Aking pinupuri, aking Panginoon, yamang pinakinggan, dininig mo ako't pinapagtagumpay, ang batong natakwil na nangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos, kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain, magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Ikaw ang aking Diyos, kaya naman ako'y nagpapasalamat. Ang pagkadakila mo ay ihahayag, o pasalamatan ang Diyos na poon, pagkat siya'y mabuti, ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos, at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nakahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Ako ang mabuting pastol, iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa palibhasay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa, kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangalat. Tumatakas siya palibhasay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol, kung paanong nakikilala ako ng Ama at siya'y nakikilala ko, gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa at ako namay nakikilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangang sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig, sa gayoy magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay, upang ito'y kunin kong muli. Walang makakukuha nito sa akin, kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin uli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama."
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin. A blessed Good Shepherd Sunday po sa inyong lahat. Ngayon pong linggo ng umaga ng ating pong mabuting pastol na linggo. Ang napakaganda po natin sanang mapagnilayan ngayon is the Good Shepherd's reality sa buhay natin. Ewan ko po kasi minsan abstract masyado yung figura, pero sa katotohanan, yun din naman po ang totoo sa buhay natin. Hindi abstract, kundi real ang katotohanan ng ating Panginoong Hesus bilang mabuting pastol. At may ilang katotohanan po na napakalinaw na kung ating pagninilayan, yun po ang karanasan natin kay Lord. Ang una po, ang sinasabi po doon sa Good Shepherd Gospel na ating binasa kanina, ay ang ating Panginoon ay ang mabuting pastol na handang ialay ang buhay para sa atin. Mga kapatid, hindi nga ba't yun ang ating napagnilayan na nung nakalipas na Lenten season at lalo na nung Holy Week, that our Lord laid down His life. He laid down His life for all of us. Yung God so loved the world, He gave us His only Son. Yun yung katotohanan ng ating Panginoong Hesus. At hindi lang yun, yung katotohanan walang iwanan. Pagdating sa Panginoon, walang iwanan. Kahit pa ang pakiramdam natin, minsan tayo'y nag-iisa na, o parang wala tayong makasama, kung tayo lamang ay masasanay na laging tumakbo sa Kanya, mga kapatid, o tumingin man lamang kasi hindi na natin kailangan tumakbo talaga, ay sa totoo lang, we will always find Him there, never leaving us. Naging nandyan siya. Ang ikalwa, tatandaan po natin to no matter how secretive we can become in life, ang katotohanan niyan, God knows us. Our Lord Jesus knows us so well, hanggang sa pinakamalalim na katotohanan ng kung sino tayo. At dahil dito, mga kapatid, sa totoo lang, we do not need to hide ourselves from Him because He already knows us. At ang napakaganda sana nito is para yung pagkilala niya sa ating mabuo. Sana, mga kapatid, maging open talaga tayo sa Kanya. Let's be humble enough to offer all of who we are to our Lord. Kasi alam din naman niya, nahihiya tayong baka ano kaya sabihin ng Diyos na ako'y nagkasala na naman. Mga kapatid, alam na naman niya Yun nga yung dahilan kung ba't hindi tayo dapat nalayo sa Kanya. O kaya nagtatago sa Kanya sapagkat He already knew. He knows and will know. Ay sana, maging open tayo sa Kanya. At di lamang yung maging open sa Kanya. Sana ang pagsumikapan din natin, makilala natin siya. And then third, napakalinaw din po na kakaiba po ang ating Panginoon sa mga fake. Napakarami po mag-aalok na sila ang bahala sa atin sa mundong ito. Kung may ganito ako, magiging maayos ang buhay ko. But the truth is, nothing or no one can guarantee to us yung ating kagandahang buhay ng tunay. O yung tunay na buhay na tayo'y magiging mapayapa sa kalooban at magiging mapayapang tunay sa gitna ng kahit anong karanasan. Iisa lang po ang pwede mag-alok niyan. Yan ay si Lord. Wala nang iba. Everybody else, upahan lang yan. Kung ano yung mapakinabangan nila, yun lang hahabol sa atin. Kay Lord, ang tunay na pakinabang ng kay Lord ay mamahal tayo at mahalin tayo ng tunay. So, mga kapatid, kita nyo yung katotohanan? Yan yung mabuting pastol. At sa totoo lang, it's not an abstract idea. It's the real experience nating lahat. At may kaunting dagdag pa. Ang sabi doon ni Lord, kahit yung hindi Kanya, pangangalagaan niya. Wow! Ito yung kagandahan naman ng katotohanan na, alam niyo mga kapatid, we can never limit the greatness of God's love dito lamang sa ating naniniwala o nananampalataya sa Kanya. God may choose others because God will take care of others. Pag sila'y nanatili din sa paniniwalang ang Diyos ang bahala sa kanila, hindi man buo ang pagkilala nila, sila din kasama sa pangangalagaan niya. So, do not be afraid to pray for others so that they may become also part of the flock of our Lord. Okay po? O siya, sige po. Basta't huwag niyong kalilimutan po, always be blessed and be a blessing.